Magandang araw po sa ating lahat. For today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano nililinis ang lamang loob ng kambing. Ito ay tinatawag natin na exotic food dito sa Pilipinas. Halos lahat ng mga tao dito malakas kumain ng exotic food, especially yung paklay na from kambing. So ang gagawin po natin dito guys is kinakailangan po nating bibiyakin ang lahat ng mga bitoka, no? Small intestine o yung large intestine kinakailangang bibiyakin. Ano po ba ang advantage kung bibiyakin po natin ang bitoka ng kambing? Kapag ating binibiyak ang bitoka ng kambing guys, ang advantage po dito kasi in and out na part ng bitoka ay malilinis po natin, no? Kapag nabiyak na. Unlike yung binabaliktad lang, kapag binabaliktad natin, only one side of the intestine ang maaaring malilinis kasi binabaliktad lang natin. Pero kung binibiyak natin, after mabiyak, so inside at saka yung outside ay pwede nating lilinisin, no? Pwede nating halimbawa, yung iba gumagamit po sila ng mga dahon para ma-remove daw yung masang amoy ng kambing. Pero yung sa atin po, may gagawin po tayo para ma-remove yung amoy ng yung natural na amoy ng kambing. Para mawawala, may gagawin po tayo sa bandang huli, no? Basta ang importante lang ay mabiyak po natin yung intestine. Kasi kung nabibiyak natin, just like what I have said, kapag nabiyak natin, malilinis natin ang inside at saka outer part of the intestine, no? So minsan mas madali kung binibiyak natin yung intestine, mas mapadali yung pagbiyak natin, lalo na kung may laman po siyang tubig, no? Para mas ma-squeeze natin, mapalabas natin yung mga dumi bago natin ibibiyakin. Ayan, so yung yan o, large intestine po yung pinapakita natin dyan. Pero yung large intestine siyempre nakakonect po yan sa maliliit na intestine na papunta na po yan sa inos ng kambing, yan, no? So karugtong yan ay yung large intestine. So gaya na sinasabi ko, dapat bibiyakin po natin yung intestine para malinis po natin ng maayos. Yan, no? So makita natin dyan, binibiyak po yan ng ating kasamahan, kaibigan natin sa TGBITO. Ayan. So yung ipinapakita natin guys na susunod guys is the 4 compartments of the ruminant animals. Yan po ang compartment guys. So dyan po pumapasok ang lahat ng mga kinakain ng kambing bago pupunta sa small at saka sa large intestine. Dyan mo nadadaan ang lahat ng kinakain ng kambing. So dyan po ang final digestion, dyan po mangyayari ang final digestion po ng pagkain ng kambing. So meron dyan na 4 na compartment, namely the rumen, the reticulum, the omasum, and the ovomasum. Kung hindi ako nagkakami, yan po ang 4 compartments. So bakit po nilagyan natin yan ng tubig? Kasi kapag nalagyan po natin ng tubig guys, mas madali nating maitapon yung dumi na nasa loob ng 4 compartments, no? So pag napupuno na po yan ng tubig, so itatapon sa malayo o gumawa ng hukay para doon itapon yung dumi, no? So dyan lang, ganyan lang ang linis niyan. Bago siya bibiyakin, kinakailangan na maitapon muna yung dumi para mas madali yung pagbiyak, at saka napakarumi po kapag binibiyak mo na mayroong laman. So kinakailangan na itapon mo na yung laman dyan. Ayan, katulad yan, wala nang laman. So that's the time na bibiyakin na po ng ating kaibigan yung 4 compartments ng stomach ng ruminant animals. Ano po yung iba pang halimbawa ng mga ruminant animals? Yung carabao at saka baka are another example of ruminant animals. So kinakailangan po yan guys na lilinisin ng maayos, kasi yung may mga yan sa 4 compartment guys, mayroong isa dyan na yung tinatawag nila na libro.
Yan o, yung hinihimay-himay, libro yan. So, ibig sabihin yan, kung libro, may mga pages po siya, may mga pahina na kinakailangang isa-isahin yan, guys. Himay-himayin po ng maayos yan para walang naipit na dumi. Yan o, binibiyak yung mga iba pang mga compartment dyan, maliliit at saka malaking compartment. Binibiyak po siya para lahat ng dumi ay mariremove. So, mamaya guys, mayroon po tayong gagawin dyan para totally yung amoy po ng kambing ay mawawala. Huwag nyo munang alamin ngayon kasi mamaya secret muna ha. So maghintay lang po tayo ng ilang segundo. So unang-una is bago natin isa lang siya sa sa pagpapakulo, kinakailangan siyang malinis muna ng maayos. Lahat ng mga dumi-dumi dyan kinuha na. Tapos labhan natin yan mamaya. Kung ano yung ilagay natin dyan sa paglaba guys, secret muna sa ngayon ha. Hintayin nyo lang. So lininis mo yan ng maayos bago yung final na paglalaba. Yan, malapit na. Oops. Hintay lang. Tsa-tang. Ayan, so wala nang dumi. Final tubig. Final na yan. Ayan guys. Oops. Lagyan po natin ayan, nilagyan ng asin guys. Yan po ang sikreto. Yan po ang final na paglalaba po ng laman loob ng kambing. Lagyan po siya ng asin para ma-squeeze po siya natin ng maayos at sa para mawala yung mga ibang mga elemento na marurumi guys. At tingnan nyo guys yung tubig guys yellowish po siya or something dark po siya. Dumi yan galing sa laman loob ng kambing. So kung hindi natin yan lagyan ng asin, hindi pa natin makukuha ang ganyang mga elemento mula sa laman loob ng kambing. So kakainin po natin yan, no? So ang ginawa po natin dyan guys, nilaban po natin yan ng 2 beses para totally magiging malinis na. So yan guys, yan po ang ginawa namin. Thank you very much. Thank you for watching my video.